Inihain na ng mambabatas ang impeachment case laban kay Pangulong Kuting Jr. na nagugat sa umunay pagkakasangkot niya sa malawakang katiwalian at mismanagement sa gobyerno. Ayon sa ilang senador na nanguna sa pagsampa ng kaso, hindi na maaring baliwalahin ang mga ebidensyang nagpapakita ng pagkukulang ng Pangulo sa kanyang tungkulin. Panahon na para managot ang Pangulo sa harap ng batas, pahayag ng isang senador na tumangging magbabanggit ng pangalan. Samantala, mabilis namang umaksyon ang Kamara at nagbigay ng pag-aproba para sa pag-usad ng impeachment case. Ayon sa House Speaker, malinaw na ang mga mambabatas ay nakakaisa sa kanilang layunin na protektahan ang interes ng sambayanan. Sa kabila nito, nananatiling tahimik ang Malacanang na hindi pa nagbibigay ng opisyal ng pahayag hinggil sa usapin. Habang inaabangan ng publiko ang susunod na hakbang ng Korte Suprema, lumalakas ang panawagan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na magkaroon ng transparency at katarungan. Kasabay nito, nananatiling tanong kung magkakabangon pa ba si Pangulong Kuting Jr. mula sa lumalaking kontrobersya. Ang impeachment case na ito ay maaaring maging pinakamalaking hamon sa kanyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. At sa liberty, no, sa buhay, sa kalayaan at sa seguridad. At ang naging reasoning ng ating mahistrado na tama naman, siyempre yung pag-occupy ng kapulisan, yan ay banta sa seguridad, hindi lang po ng mga ordinaryong mamamayan, ng mga miyembro ng KOJC, kundi lalong-lalo na yung mga nananampalataya at yung mga nag-aaral dito. Kasi sa loob ng KOJC, nandyan yung simbahan nila. Siyempre, malalabag yung karapatan ng mga nananampalataya na magsamba. At nandyan yung malalabag din yung karapatan ng mga estudyante na makapag-aral. No? So, nagkakaroon talaga ng paglalabag sa karapatan ng seguridad. Now, pero siyempre po, marami kasing nagsasabi na wala kaming pakialam dyan sa KOJC. Mali po yan eh. Kasi ang laban ng KOJC, hindi lang laban ng isang sekto. Yan po ay laban ng buong Pilipinas. Bakit? Unang-una, kahit anuman ang pananampalataya ng KOJC, sila po'y Pilipino muna. Dahil sila'y Pilipino, meron silang karapatan. In fact, hindi lang dahil sila'y Pilipino na may karapatan sila. Sila ay mga tao. At dahil sila'y tao, meron silang karapatang pantao. Kasama na dyan yung karapatan sa seguridad at karapatan sa pagiging malaya. So, ang laban po ng KOJC ay laban ng lahat. Dahil habang meron pong karapatan ng mamamayang Pilipino na lalabag, ay baka susunod tayo na ang magiging biktima. Kaya nga po lahat tayo may pakialam sa nangyayari sa KOJC. Mantakin niyo po talaga. OA, yung kanilang puwersa na ginamit sa paghahanap sa isang pastor. Kaya ayaw mo, kaya gusto mo si Pastor Apollo Tibuloy, you have to admit, bakit naman iisang tao, 3,000 fully armed, lulusubin mo, i-occupy mo pa yung kanilang pinagdadasalan at pinag-aaralan. Wala po talagang dahilan yan. At mantakin ninyo, pinagsamantalahan nila na saradong hukumahan. Para bagang alam nila na magkakaroon ng 4-day holiday, abay ginawa talaga nila yan ng 4-day holiday. Mabuti na lang, nung nagbukas na ang korte ng Tuesday, umakto agad ang ating hukuman. Pero o nga pala, yung writ of amparo na petition, naisampayan, Hulyo pa. Kaya lang, wala pang mga pangyayari na sa tingin ng judge, dahilan para mag-issue ng temporary protection order kasi hindi pa naman sinasalakay yung premises ng KOJC. Pero ngayong sinalakay na, nakita na niya. Sino ba naman ang kinakailangan pa magpresenta ng ebidensya? Nakikita na sa TV araw-araw kung ano nangyayari na parang nagkaroon ng gera dito sa tabi ng airport at linusob ng sandamukal na kapulisan talaga itong KOJC. No? So, ang pakialam po ng mga Pilipino kung nagagawa nila ito sa isang sekto na nung ang mga nakalipas sa taon ay lahat ng politiko nagpupunta dito sa Davao para sa UN dahil kinakailangan nila yung boto ng sekta, isipin ninyo, kung ikaw yung ordinaryong mamamayang Pilipino, bakit hindi magagawa rin sa iyo to? Kung nagawa nilang bantaan ang seguridad at kalayaan ng isang sekta na sinusuyo ng mga politika, paano ka na, Juan de la Cruz? Paano na iyong karapatan?
lalo na siguro lalabagin ang iyong karapatan. So hindi po totoo yan na palibasa, ibang pananiniwala ng mga KOJC hindi dapat suportahan. Pilipino po muna sila, tao po sila, at lahat po tayo merong karapatan dahil lahat po tayo inukit ng Panginoon sa kanyang imahe, kaya dapat tayo tratuhin bilang tao. At yung pagtrato nila sa KOJC, hindi po talaga makatao dahil parang ginawa sila mga terorista. Hindi po tama yan. At nagpapasalamat naman kami na ang hudikatura ay nagkaroon na ng ganitong remedyo. Alam niyo itong remedyo ng writ of amparo, talagang ginawa yan para magkaroon ng solusyon doon sa patayan sa lipunan. Kaya ngayon, ordinarily, yung mga humihingi ng writ of amparo ay yung may mga banta sa kanilang buhay. Ako po, isa ako sa pinakaunang nakakuha ng writ of amparo para isang periodista. Alam niyo po, binigay ng Supreme Court ang writ of amparo. Ito yung si Nilo Bacolod na may banta sa mga drug lords ng Mindoro. Alam niyo ba, matapos ibigay ng Supreme Court na paso, hindi ibinigay ng Court of Appeals. 1 month later, napatay si Nilo Bacolod. Kaya sinabihan ko yung mga justices, may mga dugo kayo sa inyong mga kamay. Dahil yung mga panahon na yon, hindi pa nila naintindihan kung kailan dapat i-issue ang writ of amparo. Hindi naman required na mayroong beyond reasonable doubt na may banta sa buhay. Just a reasonable certainty na banta sa kanyang buhay at seguridad ay sapat na yan. Bakit? Kasi pag ikaw nagkamali at hindi mo binigay ang writ of amparo, ang mangyayari, dedo yung tao. At yan nga yung nangyari kay Nilo Bacolod. So, nagpapasalamat kami doon sa administrasyon ni dating Chief Justice Renato Puno na siyang nagsulong nitong writ of amparo dahil ngayon pinakikinabangan ng KOJC bilang mga Pilipino bilang garantiya na hindi malalabag ang kanilang karapatan sa seguridad. Well, isa pang malaking pangyayari, no? Siguro naman nakita nyo kung paano si Wonder Vice President na talagang inupak-upakan silang lahat sa Kongreso. Mantakin nyo, 300 plus na mga kongresista pinagtulungan ng Vice President pero wala silang nagawa. Ilalagay ko lang po sa konteksto kung anong nangyari ngayon. No? Ang budget talaga ng BP ay dahil nga doon sa kanyang kampanya nung eleksyon na sabi niya natutulong siya sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. So pinag-aralan niya ano ba kinakailangan ng mga mamamayan. Nakita niya medical assistance, yung food assistance, yung assistance para sa ayuda. So sabi niya, dahil yan ang pangangailangan, iyan ang ibibigay ko sa kanila. Pero ang dinadahilan ng virus at saka nitong mga kamatayan black, yan daw po ay binibigay na ng mga line agencies, gaya ng DSWD, ng DOLE at ng iba pang mga ahensya. Mali po yun Bakit? Kasi nga po yan, mga galing sa mga departamento, pinupolitika. Ang tanong, bakit ang mga congressman at mga senador ang siyang namimigay ng tupad ng iba't ibang ayuda? Isang ayon doon sa desisyon na napanalo ko para kay Greco Bellica, yung desisyon laban sa pork barrel, no? Wala na dapat pakialam ang mga mambabatas matapos maipasa ang pangtaunang budget. Bakit sila namimigay ng ayuda? Siyempre, dahil sa EPAL. Now, dahil sa EPAL na politika, ano ibig sabihin yan? Ang bibigyan lang ng congressman at ng mayor yung kakampi nila. Bakit? Meron bang pinipili ang kahirapan na kakampi ni congressman at kakampi ni mayor? Diyan papasok si VP Sara. Yung mga hindi nabibigyan at meron naman listahan ng DSWD kung sino na nabigyan, yan ang bibigyan ng Inday Sara. Dahil hindi naman po pwede na yung mga paborito lang ng mga politiko ang nabibigyan. Ang VP office, dahil siya merong satellite offices sa buong Pilipinas, wala po yung pinapanigan sa politika. Ang tinitignan lang kung mayroong pangangailangan at kung ano yung pangangailangan, whether be it medical, sickness, burial, educational, at ibibigay ang tulong. So hindi po valid yung sinasabi nila na yan ay pinamimigay na ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hindi po. Ang VP ay ang equalizer. Dahil kung hindi, mga kampun lang ni Tambaluslos ang makakakuha ng ayuda. Paano naman yung tunay na nangangailangan? Diyan papasok ang VP Sara. Ano bang ginawa niya? Alam na niya kasi, alam na namin na talagang tatapyasan siya ng budget. Hindi siya isi-zero budget, ibibigay yung sweldo ng mga manggagawa sa Office of the Vice President, pero ni isang kusing sa programa, hindi siya bibigyan. Bakit? Dahil gusto nilang gurgurin nga si Vice President dahil siya ang kalaban ng Tambaluslos pagdating ng 2028.
Dahil kapag walang tulong na naibibigay ang Vice President, siyempre sasabihin ng tambaluslos, lahat ng tulong galing sa akin dahil ako may hawak ng budget. O di ba? Pero alam na ni VP Sara yan. At siguro, sinabi niya, tanggap ko na yan. Kaya hindi na ako makipagplastikan. At talaga naman, pinakita nila, suntok dito, suntok doon, suntok dito, suntok doon, hanggang wala na silang nagawa. Take note ha, 300 sila laban sa nag-iisang Vice President. Kaya saludo ko kay Vice President, no? Walang kaplastikan, walang paligoy-ligoy, walang alinlangan, walang takot. Talagang sinabi niya, let's call a spade a spade. Politika ito. At kung gusto niyong tanggalin yung tulong na bibigay ko sa mga kababayan natin, that's on you, not on me. So palakpakan natin ang VP Sara. Ngayon naman, dahil tayo po'y naririto sa KOJC, nais ko mag-interview ng mga taga-KOJC. Maraming mga nahihiya dito. Sino bang aking makakausap ngayon dito? Si Master Jay. Ay, nako, ang mga boljakero nandito. Aha. Nandito. Sino ang aking interviewin? Ha? Ngayon lang ako mag-interview. Halika rito. Halika, pare. Oo. Ito si Hana. Dapat ma-interview ko. Pakilala muna tayo. Bossing. Coach Oli po. Ay, nako, ito pala si Coach Oli. Hello po. Alam mo, pan mo ko. Kaya lang, naka-SMNI ka, kaya hindi ko akala ikaw pala si Coach Oli. Coach Oli, gano'ng katagal kayo na dito ngayon sa KOJC compound? Thursday tayo dumating, no? Thursday, that's 10 days. Ano na, 10 days. 10 days na. 10 days. 14 days na. So nakita mo kung paano talaga supilin yung karapatan ng Ay, KOJC. grabe po. Oh, Grabe. akalain mo ba mangyayari to? Kasi pinatawag kami, nag-expect na kami na may susugod. Pero pinag-uusapan namin, kasi nung nag-dinner kami that night, sabi nila pasugod na. So ang sabi ko, sige, hayaan na lang. Sabi nila, hayaan na lang. Pero ang tanong ko doon sa mga abogado, paano pag nag-stay? Sabi nila, hindi yung mag-i-stay kasi illegal. So doon ako nagulat. Nung pumasok sila, okay lang, tapos lalabas na. Ang problema, gusto pa lang gawing hotel, itong KOJC compound. Libreng charging pa, no? Libre. Of course. Dito ko sila nagsisigarilyo na bawal. Naku, talaga manpakin mo, no? Isang sagradong lugar, naninigarilyo. Balita ko may mga umiipa dyan sa mga tabi-tabi. No? May mga dumidira pa, no? Pero ano yung naramdaman nyo? Hindi ka naman taga KOJC, no? Pero bakit isunugal mo yung buhay mo para makiisa dito sa KOJC na hindi ka naman kabahagi na itong seklang ito? Kasi po ito ay hindi laban ng KOJC. Hindi po ito laban ni Pastor. Ito ay laban doon sa mapang-api, mapang-abuso sa kapangyarihan ng gobyernong ito. Kasi kitang-kita, police power to, police government na to. I mean, ako hindi man abogado, pero kitang-kita ko in layman's term, pangbubuli na to ng mga pulis. Hindi na batas. Kaya nga naguguluhan ako doon sa sinasabi ni Marcos na batas ay batas. Hindi po batas ang umiral dito. Police power and police government. Sa madaling salita, para sa akin, martial law to. Coach, sabi ni Presidente, pumunta daw dito ang mga kapulisan, wala siyang kinalaman. Anong say mo dyan? Imposible yun. Kasi ngayon lang pinagtanggol niya. Pinagtanggol niya na wala daw tear gas, wala daw armas. Pero ano ba nasaksihan mo? Ang dami. Kasi well-documented naman yun. So marami tayong evidence, pieces of evidence na nasa live namin, ang daming armas. Hindi lang armas, yung mahahaba. So kunang-una, hindi niya alam. PBBM hindi totoo na hindi sila armado. Long arms ang mga dala. O pangalawa, wala raw kinalaman ng Presidente at ang DILG. Sino ba dinimanda sa hukuman ng Davao? Pakisagot. Yung sila din. At saka Sila din. At saka si Abalos. Kunwari lang yan si Abalos na dinidinay niya. Ayun. Iba na ang statement niya. Contradicting sila eh. So, ano ba? Umalis na ba ang kapulisan ngayon dito para alam ng buong Pilipinas kung sumunod na sila doon sa order ng hukuman? Yun nga sana rin, Atty. Roque, ang tatanong ko sa inyo. Kasi parang wala na silang planong umalis. Andiyan pa. Nakahiga pa sa labas. Ang dami pang pulis. Ang masakit dito, Atty. Roque, ang ayaw nilang papasukan yung katedral. So, paano magsasamba mga tao kung ayaw nila papasukin ng katedral? yung attorney, kaya may nalabag din sila diyang batas kasi pagre-respeto yan. Kasi doon po yung nakikitang heartbeat, na naririnig na heartbeat ni di umano ni Torre. Pambihira to si Torre.
kung ano-anong nadidinig. Ang ginagawa Baka heartbeat niya, baka sariling heartbeat niya dahil alam niya na hindi na siya magtatagal sa kapangyarihan at huhusgahan siya ng taong bayan. Baka yun ang narinig niya. Kaya yun, bawal kami kasi kanina kasama namin yung mga abogado, papasukin namin kasi gusto makita. Ayaw ibigay. Hindi raw papasok, bawal daw. So sabi ng abogado, kung magpipilit kami pumasok, uhulihin niyo kami. Yes daw, uhulihin. Ay nako, yan ay ano rin, coercion yan, no? Panibagong krimen, bukod pa dun sa disrupting religious worship at saka yung disrespecting, no? Eh ano naman yung tear gas? May na kung bang saksihan na tear gas? May video rin kami noon. Ang masakit nito, Atty. Roque, hindi lang isa, marami. Pero ang pinakamatinding nakita ko roon, dalawa. Una, yung tinirgas nila, babae, may edad na, nakatalikod, tinirgas ng patraidor. Pepper spray. Pepper spray. Pero itong isa pang tear gas ay yung kami patulog na at sila ay sumasamba, nagpatulog ng LRAD. Tapos, pagtulog ng LRAD, habang sumasamba, sumabo yung tear gas. Marami sa baba, tapos dun sa tulay, kasi sa labas ito dun sa tulay para i-disperse habang sumasamba. Again, captured po yun sa aming videos. Wala silang lusot doon kasi kumakanta ng ng worship ang mga taga KOJC doon sa, may pepper spray, may tear gas, sabay. Eh yung namatay, finally inamin ng Region 11 PNP na meron namatay. No? Sino tong, anong balita natin sa namatay at meron ba namang kontribusyon na ibinigay itong mga kapulisan? Sila ba'y Natakot sila. Merong talaga maramdaman mo na may takot sila na magpakita kay Inday Sara kasi bakit yung mga naglinya ng mga pulis doon sa may highway ay nagsipagtago, pumasok sila doon sa loob ng Philsaga na kung tutuusin 'di ba sanay naman tayo nakikita sila na napakadami ng volume ng number nila doon sa may highway, pero nung kahapon nung papalabas si Vice President Sara sa KOJC compound ay nagtaka kami na nag-alisan sila sa harap. So, parang hindi nila gusto makita. And also, Partner Cherry, kanina, madaling araw, napansin ko na yung mga kapulisan hindi na ganun karami doon sa may front ng Emerald Gate. And yung karamihan sa kanila ay natutulog na nga lang. Alas lahat naman sila tulog the whole night and hanggang kanina madaling araw. Ang sarap-sarap ng tulog ng mga kapulisan doon sa loob at labas ng KOJC compound, doon sa side namin sa Emerald Gate kung saan kami ay nakatalaga. At least, Brenda, nakapagpahinga yung ating mga kapulisan at nakiselebrate na rin sa ating 40th anniversary. Yes, Partner Cherry. At minsan nga kapag halimbawa nagsasalita si Vice President Sara ay may alam mo nakikinig talaga sila at may sumasagot pa ng amen. At kasi 'di ba yung mismong noong nagsasalita si Vice President Sara ay mukhang walang kaibahan siya sa ating mga administrator. Sabi ko parang bowa na rin si Vice President Sara because yung words of comfort niya, yung pag-fellowship niya sa KOJC member is parang isa siya sa mga administrator na kung saan nag-share siya ng words of encouragement sa ating mga kasamahang missionaries. And also, Partner Cherry, yung mga pulis kagabi is attentive sa pakikinig sa sa mga sinasabi ni Vice President Sara. At alam natin na the second highest official of the land ay of course kinakilala ng mga ordinaryo nating pulis. Ang lang talaga kasi dito, what's wrong is yung utos at saka yung mga ranking official ng kapulisan. Pero as to yung mga ordinaryong pulis, generally 99% sa kanila hindi nila talaga gusto yung kung nasan sila ngayon. Hindi sila komportable at saka kung papipiliin sila, kung meron lang silang choice, they prefer to go home and to go back to their place of assignment. Siyempre, namimiss rin nila yung pamilya nila. Pero totoo ba na binibisita rin sila ng pamilya nila dyan sa KOJC compound? As to my knowledge, wala akong nakita pa na na kanilang pamilya, except lang yung ibang mga may mga kasama silang mga
yung mga pulis na dumarating, pero hindi ko masabi na yung ba yung kanilang asawa or ano. Pero as to wala man akong nakita pang dumalo or naghatid na anumang ng kanilang mga gamit. At ang akin lang napapansin lang din, partner Cherry, is that kumbaga nagiging parang silang na rin natin, kasama na rin sa loob ng compound. We are on the 10th day. So bali parang partner Cherry, no, ang ating mga kapulisan is na gagaya na nila ang atong way of living. Kumbaga, pag minsan nakikisabay na sila, pag mag-devotional, magising na rin sila, although hindi sila nag-participate, pero they are looking at us, at na-absorb nila yung ating manner ng dedicate ng ating oras sa Panginoon, sa amang makapangyarihan every morning. So kung baga, ma-memorize na nga mismo nila ang atong prayer of fulfillment, Spirit of God, at saka yung mga words of God na piniplay dito na sa laki ba naman ng LED screen ng Kingdom. Nakikita ko sila na nakatutok talaga sila, partner Cherry, and ang walang tao na ordinaryong human being ang hindi matatamaan ng mga salita ng Diyos, kasi ang salita ng Diyos, that is what the human being, the ordinary human being needed on this day, on this last day. You're completely correct, Brenda, no? Kasi like what Vice President Sara also said last night, she said, these are the people who came from the world of violence, and they need a place for them to understand the situation where there is peace. That's why you have seen the situation here is really orchestrated by the Almighty Father. You know, they came there for them to witness the real people who really love their country, not only God, but also every Filipinos. So nakikita natin dito, di ba? Ito yung parang perfect picture for a Filipino of them to become like a role model in the future. Of course, our beloved pastor is our number one model. Yan ang ating modelo na kung saan ang ating pastor ang nagturo sa atin para sa kabila ng mga nangyaring ganito sa atin, di ba? Isipin mo, ako nga naiisip ko kagabi. Nako, ganyan-ganyan kayo, pero pagdating sa celebration, malamang busog din kayo dahil mamamahagi rin talaga tayo ng pagkain. Di ba? Dahil alam naman natin, within our hearts, na hindi natin matitiis ang ating kapulisan na magugutom habang tayo ay kumakain. Di ba? Yun yung itinuturo lagi sa atin ni Pastor. Hindi lang love your enemy. We treat them as a neighbor na. Dahil nandiyan na sila kapitbahay, we love our neighbors as we love ourselves. That's what Pastor also taught us. Kaya naman, may ipapakita natin dito sa buong sambayan ng Pilipino na ang pag-ibig ng ating makapangyarihang Ama ay talaga namang daan para magkaroon ng kapayapaan. Hindi lang po sa KOJC bagkos sa buong bansa na kung saan nawi-witness natin ngayon. Di ba, Brenda? Yes, partner Franco, in fact, kagabi doon sa celebration natin, meron talagang inihanda para sa kanila, just like nakita natin sa mga video footages na kung saan chinere talaga, reserve sa kanila ang pagkain na yun kasama ng mga worker doon banda sa, kasi ang hangar is that banda engineering yun So, yung kanilang pagkain, binigyan nila ng share yung mga police na nagbabantay doon sa hangar. Plus, noong gabi, around siguro mga alas 12 na yun ng hating gabi, yung mga worker nag-iikot sa lahat ng mga police. Nag-iikot sila sa police doon sa may park natin na kung saan nagdi-distribute sila. Sir, gusto niyo po ng ng salad, ganyan. May bit-bit silang mga pagkain. So, yun, at least nila ba, ang totoo talaga kasi ang KOJC missionary workers and members. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!